Ang dagundong ng kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan na walang tigil na humahagupit sa bintana ng maliit na bahay ni Marco. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa blankong screen ng kanyang laptop. Nakaupo siya roon, nakatitig sa kawalan, habang ang isip ay nilalamon ng mga alaala. Mga alaala ng isang pangalan, isang mukha na hindi niya nakita, at isang sakit na hanggang ngayon ay sariwa pa rin. 3 taon. 3 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang mundo niya. Isang pag-ibig na nabuo sa online. Isang pangakong pinaniwalaan niya. At isang pangalan na siya mismo ang lumikha, Thom. Isang katauhang ginamit niya para takasan ang sarili niyang kahihiyan, para subukang magmahal muli ng hindi natatakot. Pero ang Thom na yon ang naging simula ng kanyang katapusan. Ang babaeng minahal niya, si Angela, ay kinuha ang lahat, ang ipon niya, ang tiwala niya, ang puso niya. At pagkatapos, naglaho na parang bula. Iyon ang dahilan kung bakit siya napadpad sa San Felipe. Para magtago. Para makalimot. Para muling buuin ang sarili kahit papira-piraso. Isang matalas na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan na sinundan ng isa pang malakas na kulog. Napapitlag si Marco. Sa isang saglit na liwanag na iyon, may naaninag siyang kakaiba sa labas. Isang anino. Isang anino na nakatayo sa tulay ng mga alaala. Napailing si Marco. Guni-guni lang siguro. Sino naman ang tatayo sa gitna ng tulay sa ganitong kalakas na bagyo? Pero muling kumidlat. At sa pagkakataong iyon, naging malinaw ang lahat. Isang babae. Nakatayo sa pinakadulo ng barandilya ng tulay, nakatingin sa maalong tubig sa ibaba. Ang manipis niyang damit ay basang-basa at yumayakap sa kanyang katawan, habang ang buhok niya ay isinasayaw ng malakas na hangin. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Hindi. Huwag. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, tumatakbo na siya palabas ng bahay, hindi alintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanya. Miss! Huwag, sigaw niya, pero ang kanyang boses ay nilamon ng ugong ng hangin at ulan. Nakita niya ang pag-angat ng mga kamay ng babae na para bang handa ng lumipad. Miss, sandali! Pero huli na ang lahat. Sa isang iglap tumalon ito. Ang tanging narinig ni Marco ay ang malakas na paglagaslas ng tubig. Nawala ang anino sa tulay. Walang pag-aalinlangan. Walang segundo ng pag-isip. Itinapon ni Marco ang sarili sa madilim at malamig na tubig. Ang lamig ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang lakas ng agos ay pilit siyang tinatangay. Pero lumangoy siya, ginamit ang lahat ng natitirang lakas, pilit na hinahanap ang anino sa gitna ng kadiliman. Doon. Nakita niya ito. Isang piraso ng puting damit na palubog. Mabilis niyang inabot ang braso nito at hinila pa itaas. Ang katawan ng babae ay malambot at walang buhay sa kanyang mga bisig. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa baywang nito at lumangoy pabalik sa pampang, bawat pagkampay ay isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nang sa wakas ay marating nila ang putikan sa gilid ng ilog, bumagsak si Marco sa pagod, humihinal, habang yakap-yakap pa rin ang babae. Maingat niyang inihiga ito. Walang malay. Sinimulan niya itong ikpur, ang bawat pagdiin sa dibdib nito ay isang dasal. Gising gumising kali. Pagkatapos ng ilang sandali, umubo ito. Iniluwan nito ang tubig na nainom. At dahan-dahan, unti-unting iminulat ang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ligtas siya. Ang mga mata ng babae ay puno ng pagkalito, ng takot. Tumingin ito sa kanya, sa mukha niyang basang-basa ng ulan at pag-aalala. Hinaplos ni Marco ang buhok nito, tinatanggal ang mga hiblang dumidikit sa mukha nito. Okay ka lang. Ligtas ka na, bulong niya. Yumakap ito sa kanya, nanginginig sa takot at lamig. At sa gitna ng ingay ng bagyo, may ibinulong ito. Isang salita na halos hindi niya marinig. Isang salita na huminto sa pagtibok ng kanyang puso at nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Thom ni. Natigilan si Marco. Ang buong mundo niya ay tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalang iyon na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Thom. Ang pangalan ng kanyang multo. Ang pangalan ng kanyang bangungot. Ang pangalan na sinumpa niyang kalilimutan na. Ngayon, binibigkas ito ng babaeng kakatapos lang niyang iligtas mula sa bingit ng kamatayan. Sino ka? Paano? Bakit?
Nakatitig lang siya sa babaeng walang malay na ngayon sa kanyang mga bisig, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, na parang nakikidalamhati sa muling pagkabiyak ng kanyang katahimikan. Binuhat ni Marco ang babae, ang bigat ng katawan nito ay tila mas magaan kaysa sa bigat ng katanungan na gumugulo sa kanyang isipan. Ang bawat hakbang pabalik sa kanyang bahay ay isang pagtatalo sa kanyang sarili. Paanong? Impossible. Isang pagkakataon lang ba? O isang bitag na muling inihanda para sa kanya? Ngunit paano? Ang babaeng ito ay halos mamatay. Walang sinumang gagawa ng ganoon para lang sa isang panloloko. O meron ba? Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ng kanyang tita Elena na may hawak na tuwalya at isang kumot. Diyos ko, Marco! Anong nangyari? Gulat na tanong nito, ang mga matay na lalaki sa takot nang makita ang basang-basa at walang malay na dalaga sa mga bisig ng pamangkin. Sa tulay, tita. Tumalon po siya, sagot ni Marco, ang boses ay pagod at garalgal. Naku, kawawang bata. Agad na kumilos si Tita Elena. Inilatag niya ang kumot sa sofa. Dito mo siya ihiga, iho. Kukuha ako ng mainit na tubig at pamalit. Maingat na inilapag ni Marco ang dalaga sa sofa. Inalis ni Tita Elena ang mga basang buhok na nakadikit sa mukha nito. Ang mukha ng dalaga ay payapa sa kanyang pagtulog, ngunit may bakas ng pighati na tila nakaukit dito. Maganda ito sa isang paraan na simple at nakakaawa. Hindi ito ang mukha ng isang manloloko. Pero iyon din ang inisip niya noon tungkol kay Angela. Dumating ang doktor ng baryo makalipas ang halos isang oras. Si E. Ramirez, isang matandang lalaki na nakita na ang lahat ng uri ng kaso sa San Felipe. Matapos suriin ang dalaga, bumuntong hininga ito. Malakas ang pagkakabagok ng ulo niya, marahil noong bumagsak siya sa tubig, paliwanag ng doktor habang inaayos ang kanyang mga gamit. Walang bali pero asahan niyo ang pansamantalang amnesia. Maaaring hindi niya maalala kung sino siya o kung paano siya napunta rito. Temporary amnesia, ulit ni Marco. Dahil sa trauma, pisikal at emosyonal. Ang utak ay may sariling paraan para protektahan ang sarili. Bigyan niyo lang siya ng panahon para magpahinga. Huwag niyo masyadong pilitin na alalahanin ang lahat. Tumingin ang doktor kay Marco. Dapat siguro itong i-report sa pulis para matulungan siyang mahanap ang pamilya niya. Opo, doktor. Bukas na bukas din po, sagot ni Marco, bagamat may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nang makaalis na ang doktor, naiwan silang tatlo sa katahimikan. Si Tita Elena ay nagtimpla ng kape. Marco, anak, mahinang sabi ng tiyahin, nakikita ko ang pagdududa sa mga mata mo. Hindi sumagot si Marco. Tumingin lang siya sa natutulog na dalaga. Alam ko ang pinagdaanan mo, patuloy ni Tita Elena, inilapag ang isang tasa ng mainit na kape sa harap niya. Pero tingnan mo siya. Isa siyang kaluluwang naliligaw. Kailangan niya ng tulong, hindi ng paghusga. Paano kung isa na namang pagkakamali ito, tita? Tanong ni Marco. Ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. At paano kung hindi, sagot ni Tita Elena. Paano kung ito na ang pagkakataon mo para muling magtiwala? Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Sa kakayahan mong tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Kinagabihan, nagising ang dalaga. Dahan-dahan itong umupo, ang mga matay maingat na naglilibot sa paligid. Nang makita niya si Marco na nakaupo sa isang silya sa di kalayuan, napaurong siya sa takot. Sino ka? Nasaan ako? Nanginginig niyang tanong. Lumapit si Marco, dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Ligtas ka rito. Ako si Marco. Nakita kita sa tulay. Tila may hinahanap ang dalaga sa kanyang isipan, ngunit wala siyang makita. Ang pangalan ko hindi ko maalala. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Wala akong maalala. Naawa si Marco. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng takot at nalilito. Huminahon ka, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Magiging maayos din ang lahat. Pero sino ako? Nag-isip si Marco. Kailangan niya itong tawagin sa isang pangalan. At sa isang iglap, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na malinis, dalisay, at malayo sa anino ng nakaraan. Isabel, sabi niya. Tatawagin kitang Isabel. Isabel,
Inulit ng dalaga ang pangalan na para bang sinusubukan kung bagay ito sa kanya. Tumingin ito kay Marco at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Salamat, Marco. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Isabelle, ang boses ay halos pabulong. Sabi mo nakita mo ako sa tulay. May sinabi ba ako? Bumalik ang kaba sa dibdib ni Marco. Wala naman. Wala kang malay noon. Pagsisinungaling niya. Ganoon po ba? Sabi ni Isabel, tila hindi kumbinsido. Kasi may pangalan akong naririnig sa isip ko. Paulit-ulit. Thumb. Tinawag daw po kitang Thumb, bakit po parang-parang ang lungkot ninyo kapag naririnig nyo yon? Natigilan si Marco. Ang direktang tanong nito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Pilit siyang umiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala yon. Baka nananaginip ka lang. Magpahinga ka na. Tumango si Isabel, kahit pahalatang may pagtataka pa rin sa kanyang mukha. Muli siyang humiga at di nagtagal ay nakatulog. Naiwan si Marco na mag-isa sa sala, kasama ang kanyang mga demonyo. Pinanood niya ang mahimbing na pagtulog ni Isabel. Napaka-inosente ng kanyang mukha. Napakapayapa. Maya-maya, naisipan niyang ayusin ang mga damit nitong basang-basa pa rin at nakasampay sa isang silya. Kailangan itong labhan. Kinuha niya ang manipis na bestida at ang maliit na jacket. Habang kinakapan niya ang mga bulsa para siguraduhing walang laman, may naramdaman siyang matigas at maliit sa loob ng bulsa ng jacket. Dahan-dahan niya itong kinuha. Nang buksan niya ang kanyang palad, kumislap ito sa ilalim ng ilaw mula sa bombilya. Isang hikaw. Isang maliit na hikaw na may isang kumikinang na bato sa gitna. Isang diamante. Maliit pero halatang tunay at napakamahal. Isang bagay na hindi kailanman isusuot ng isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Isang bagay na hindi babagay sa kwento ng isang babaeng nais magpakamatay dahil sa problema. Hinigpitan ni Marco ang pagkakahawak sa hikaw. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang balat, at kasabay nito, bumalik ang lahat ng kanyang pagdududa, mas malakas, mas matindi. Ang awa na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang natabunan ng yelo ng hinala. Sino ka ba talaga, Isabel? Ang unang bumati sa akin pagkagising ay ang amoy ng sinangag at mainit na kape. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ko ang sarili sa isang simpleng kwarto. Malinis. Maayos. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa siwang ng bintana. Wala pa rin. Sinubukan kong halungkatin ang aking isipan na parang isang bowl na walang laman. Sinubukan kong hanapin kahit isang maliit na alaala, isang pangalan, isang lugar, isang mukha. Pero wala. Ang tanging naroon ay isang malaking blangkong pader. At isang pakiramdam ng takot. Isang takot na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Bumangon ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Naabutan ko sa kusina ang isang babaeng may edad na si Tita Elena. Ngumiti ito sa akin, isang ngiting puno ng kabaitan. Gising ka na pala, Hija. Halika, mag-agahan ka na, alok niya. Ako si Elena, tiyahin ni Marco. Salamat po, mahina kong sagot. Naupo ako sa hapagkainan. Sa tabi ng plato ko ay may isang basong tubig at isang tableta. Gamot mo yan para sa sakit ng ulo, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Ang kabaitan niya ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig kong kaluluwa. Dito, sa bahay na ito, pakiramdam ko'y ligtas ako. Pumasok si Marco sa kusina, galing sa labas. May dala siyang isang maliit na bayong ng sariwang isda. Nang makita niya ako, bahagya siyang natigilan, bago pilit nang umiti. Magandang umaga, Isabel. Magandang umaga, Marco, sagot ko. Pero sa likod ng kanyang ngiti, may nakikita akong iba. Isang kalungkutan. Isang pader na tila hindi kayang tibagin. Sa tuwing titingin siya sa akin, para siyang nakakakita ng isang multo. At sa tuwing maririnig niya ang pangalang Thumb na aksidente kong nababanggit, ang mga mata niya ay lalong lumalamlam. Kaya sinubukan kong maging kapaki-pakinabang. Pagkatapos mag-agahan, tinulungan ko si Tita Elena sa paglilinis ng bahay. Nagwalis ako sa bakuran. Nagdilig ng mga halaman. Ang bawat gawain ay isang paraan para suklian ang kabaitan nila, at isang paraan para takasan ang blangkong espasyo sa aking isipan.
Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, Hija, sabi sa akin ni Tita Elena. Gusto ko pong makatulong, sagot ko. Wala po akong maalala, pero alam kong may malaki akong utang na loob sa inyo. Isang hapon, habang naglalaba ako ng mga damit na ipinahiram sa akin ni Tita Elena, na itanong ko kay Marco, ano po bang trabaho niyo? Nakaupo siya sa balkonahe, nagkakape, at nakatingin sa malayo. Guro ako. Dito sa San Felipe National High School. Guro eh. Inulit ko ang salita. May kung anong pamilyar dito. Gusto ko pong makita ang eskwelahan niyo balang araw. Tumingin siya sa akin, at sa isang saglit, ang pader sa kanyang mga mata ay tila gumuho. Isang tunay na ngiti ang nakita ko. CJ. Isasama kita minsan. Ang ngiting iyon. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong marahil may pag-asa pa. Marahil ang bahay na ito ay maaaring maging isang tunay na tahanan. Pero ang kapayapaan ay hindi nagtatagal. Gabi-gabi binabangungot ako. Sa panaginip ko, palagi akong tumatakbo. Hinahabol ako ng isang lalaking hindi ko maaninag ang mukha, pero ramdam ko ang nag-apoy niyang galit. Ang boses niya'y dumadagundong, sumisigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan pero nagdudulot ng kilabot sa aking kaluluwa. Pera. Kasinungalingan. Traitor. Sa isang panaginip, nasa isang mamahaling kwarto ako, pilit na binubuksan ang isang maleta na puno ng pera. Sa isa naman, nasa isang madilim na eskinita ako, at papalapit na sa akin ang anino ng lalaki. Palagi akong nadadapa. Palagi niya akong malapit ng maabutan. At palagi akong nagigising na sumisigaw, basang-basa ng pawis, ang puso ko'y kumakaripas sa takot. Isang gabi, si Marco ang pumasok sa kwarto, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Isabel? Ayos ka lang, tanong niya, umupo sa gilid ng kama. Yung panaginip, sabi ko, nanginginig pa rin. Palagi niya akong hinahabol. Sino? Umiling ako. Hindi ko alam. Nakakatakot siya. Tinitigan niya ako, at sa mga mata niyang iyon, sa likod ng awa, ay may nakita akong bahid ng hinala. Isang saglit lang iyon, pero sapat na para maramdaman ko. Muli, naramdaman ko ang pader sa pagitan namin. Sinubukan kong huwag isipin ang mga panaginip sa umaga. Itinuon ko ang aking atensyon sa pagtulong kay Tita Elena sa kusina. Isang umaga, habang naghahanda kami ng almusal, ako na ang nagpresentang magluto ng itlog. Isang simpleng bagay, pero habang binabati ko ang mga itlog sa isang mangkok, naramdaman ko ang isang kakaibang kasanayan sa aking mga kamay na para bang ginagawa ko na ito araw-araw. Nang ilapag ko ang plato ng pagkain sa harap ni Marco, nagulat siya. Marunong ka pala magluto. Hindi ko po alam, sagot ko na may maliit na ngiti. Ang mga kamay ko na lang po yata ang may natatandaan. Ngumiti siya pabalik. At sa pagkakataong iyon, gusto kong manatili. Gusto kong ang lugar na ito ang maging katotohanan ko, at ang mga bangungot ay manatiling panaginip na lang. Pero ang nakaraan ay parang anino. Kahit hindi mo ito tinitingnan, alam mong nakasunod ito sa'yo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa hardin, nakita ko si Marco sa may bintana, may kausap sa kanyang cellphone. Tumatawa siya. Isang tunay, magaan na tawa. Napangiti ako nang makita ko yon. Bihira ko siyang makitang ganoon kasaya. Nang matapos ang tawag, lumabas siya at naupo sa tabi ko. Sino po iyon? Mukhang masaya kayo, tanong ko. Ah, si Rico. Kaibigan ko. Isa ring guro, sabi niya. Kinakamusta ka? Tumahimik kami sandali. Ito na ang pagkakataon ko. Marco Lee. Enan? Bakit po yung pangalang Thom, bakit po malungkot kayo pag naririnig yon? Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa malayo. Wala yon. Pangalan lang. Pero may naramdaman po ako pagpilit ko. Nung gabing yon sa tulay. Parang may koneksyon. Hindi siya sumagot. Ang pader ay muling bumalik, mas mataas, mas matibay. Kinagabihan, habang naghahapunan, napansin kong may tinitingnan si Marco sa kanyang cellphone. Tila may tinutulungan siyang estudyante sa isang proyekto. Sir Marco, okay na po ba itong layout para sa online profile ng Florante at Laura project namin? Basa niya sa isang mensahe. Ipinakita niya sa akin ang screen. Isang peking social media profile para sa isang karakter sa libro.
May profile picture, isang pangalan, at isang maikling deskripsyon sa ilalim. At sa isang iglap, ang mundo sa paligid ko ay naglaho. Ang ingay ng kutsara at tinidor ay nawala. Ang amoy ng adobo ay naglaho. Ang tanging nakikita ko ay ang screen ng cellphone. Flashback. Ang imahe sa isip ko ay biglang naging malinaw. Hindi malabo. Hindi panaginip. Nasa loob ako ng isang maliwanag na coffee shop. May hawak akong cellphone. Sa screen, isang dating profile. May litrato ng isang lalaking nakangiti, medyo malabo ang mukha sa alaala ko, pero ang mga mata ay mabait. At sa ilalim ng litrato, isang pangalan na nakaukit sa aking isipan na parang sinunog ng mainit na bakal. Thumb. At sa ilalim ng pangalan, isang bio, guro. Naghahanap ng isang tapat at totoong pag-ibig. Ang lamig ay gumapang sa aking buong katawan. Ang pagtibok ng puso ko ay bumilis, hindi dahil sa takot sa isang multo, kundi sa takot sa aking sarili. Dahil sa alaala, alam kong hindi ko lang tinitingnan ang profile na yon. May ginagawa ako. May masama akong ginagawa. Isabel? Isabel, ayos ka lang? Ang boses ni Marco ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nakatingin siya sa akin, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Namumutla ka. Anong nangyari? Napatingin ako sa kanya. Ang guro. Ang mabait at malungkot na lalaki na nagligtas sa akin. Pagkatapos ay napatingin ako sa cellphone sa kanyang kamay. Thumb. Guro. Teacher. Ang mga piraso ay nagdikit-dikit sa aking isipan na parang kidlat. Hindi. Hindi ito pagkakataon. Ang pangalang binabanggit ko, ang lalaking nagligtas sa akin, isa lang sila. At ako ang nasa kabilang dulo ng profile na yon. Ang babaeng hinahanapan niya ng tapat na pag-ibig. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi ang pagsasabi ng totoo, kundi ang pagtatago. Ang takot mula sa aking mga bangungot ay humalo sa bagong katotohanan ito. Paano kung ako ang kontrabida sa kwento niya? Paano kung ako ang dahilan ng kalungkutan sa kanyang mga mata? Pilit akong ngumiti, isang ngiting alam kong nanginginig. O wala po. Pasensya na. May bigla lang akong naalala. Isang panaginip lang yata. Tumayo ako. Akyat na po muna ako. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Mabilis akong naglakad papasok sa kwarto at isinara ang pinto. Sumandal ako rito, ang puso ko'y dumadagundong sa dibdib. Mayroon na akong isang sikreto. Isang pira-pirasong alaala na nagpapatunay na ang nakaraan ko ay konektado sa kanya sa paraang hindi niya dapat malaman. At kailangan kong itago ito kahit gaano kabigat. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dumating si Isabel sa buhay ni Marco, at sa bawat araw na nagdaraan, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting ginuho ng dalaga. Hindi niya sinasadya. Hindi niya pinaplano. Pero nangyayari. Nangyayari ito tuwing umaga. Kapag nakikita niya si Isabel na tinutulungan si Tita Elena sa hardin, ang mukha nito ay seryoso sa pag-aalaga sa mga halaman na parabang buhay niya ang nakasalalay dito. Nangyayari ito tuwing tanghali kapag sabay silang kumakain. Nagtatanong ito tungkol sa mga estudyante niya, sa mga aralin na kanyang itinuturo. At sa mga sandaling iyon, nakakalimutan ni Marco na isa itong estranghero. Pakiramdam niya, isa siyang kaibigan. At nangyayari ito tuwing gabi, kapag naririnig niya ang mahinang iyak nito mula sa mga bangungot. Ang tanging nagpapakalma dito ay ang presensya niya, at ang pakiramdam na may nagagawa siyang tama ay nagpapagaan sa bigat na matagal na niyang dinadala. Ang hikaw. Nakatago pa rin ito sa isang maliit na kahon sa kanyang aparador. Paminsan-minsan, tinitignan niya ito, isang paalala na manatiling maingat. Ngunit sa tuwing makikita niya ang inosenteng ngiti ni Isabelle, ang alaala ng diamante ay naglalaho. Isang hapon, habang naghahanda siya ng lesson plan para sa susunod na araw, lumapit si Isabelle, may dalang isang libro. Marco, pwede mo ba akong turuan? Tanong nito. Gusto kong matutong magsulat ulit. Kahit ang pangalan ko lang. Kumuha si Marco ng papel at lapis. Halika, umupo ka. Ipinakita niya kung paano isulat ang bawat letra. Isabelle, ginaya ito ng dalaga, ang dilay bahagyang nakalabas sa pagitan ng mga labi sa konsentrasyon. Ang sulat nito ay parang sulat ng isang bata, ngunit puno ng determinasyon. Habang nagsusulat ito, ang dulo ng kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang saglit lang.
Ngunit ang munting kuryenteng gumapang sa braso ni Marco ay hindi niya inaasahan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Nag-angat ng tingin si Isabelle, ang mga matay nagtatanong. Ngumiti lang si Marco bilang sagot, ngunit ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Kinabukasan, isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Si Rico. Ang matalik niyang kaibigan at kasamahan sa pagtuturo. "Oh, Per. Kamusta na?" bati ni Rico, tinatanggal ang kanyang helmet. Agad na napunta ang tingin nito kay Isabel na nagwawalis sa bakuran. "Siya na ba yon?" Tumango si Marco. "Magandang araw po," bati ni Isabelle, bahagyang yumuko. "Magandang araw din," sagot ni Rico, ang mga matay sinusuri si Isabel mula ulo hanggang paa. Pumasok sila sa loob para magkape. Pagkaupo pa lang ni Rico, agad itong nagsalita. "Marco, mag-usap tayo." "Seryoso? Ano yon? Ano nang plano mo sa kanya?" tanong ni Rico, ang boses ay seryoso. "Hindi pwedeng habang buhay siyang manatili rito." "Nag-report ka na ba sa pulis?" "Hindi pa," amin ni Marco. "Sabi ng doktor, bigyan daw muna ng panahon." Napailing si Rico. "Marco, para na kitang kapatid. Alam ko kung paano ka nawasak noon. Paano kung paka na lang ang lahat ng ito?" Ani siya. Sa panahon na yon, parang eksena sa pelikula. "Hindi siya ganoong klase ng tao, Rico," depensa ni Marco, medyo tumaas ang boses. "Paano mo nalaman?" ganti ni Rico. "Dahil ba mabait siya? Dahil maganda siya? Ganon din ang sinabi mo kay Angela, di ba? Na mabait siya, na naiintindihan ka niya. At anong nangyari? Nilimas niya lahat ng pera mo." Ang bawat salita ni Rico ay parang isang sampal. Isang masakit na paalala ng katotohanan. "Iba si Isabel," mariing sabi ni Marco. "Sana nga," sagot ni Rico, bumuntong hininga. "Pero mag-ingat ka, pare. Ayoko lang makita kang masaktan ulit. Doblehin mo ang pag-iingat mo." Ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng lamat sa araw ni Marco. Bumalik lahat ng kanyang pagdududa. Paano nga kung tama si Rico? Paano kung ang lahat ng kabaitan ni Isabel ay isang maskara lang? Kinahapunan, para iwaksi ang masasamang isipin, inaya niya si Isabel na maglakad sa dalampasigan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Habang naglalakad sila, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, pinipinturahan ng kulay kahel at lila ang kalangitan. Tahimik sila, pinapakinggan lang ang banayad na hampas ng mga alon. "Ang ganda rito," bulong ni Isabel. Sagot ni Marco. "Ito ang dahilan kung bakit San Felipe ang pinili ko." Tahimik. Tahimik din po ba ang puso niyo? Natigilan si Marco sa tanong. Tumingin siya kay Isabel. Nakatingin din ito sa kanya, ang mga matay seryoso at puno ng sinseridad. Hindi siya nakasagot. Sa halip, ngumiti siya. At sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nakita ni Isabelle at sinuklian din ng isa pang ngiti. Sa sandaling iyon, sa gitna ng papalubog na araw, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang tanging naroon ay sila lang dalawang taong tila pinagtagpo ng isang kakaibang tadhana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Umuwi sila ng magkasabay, ang kanilang mga anino'y humahaba sa buhanginan. Ang bigat sa dibdib ni Marco ay napalitan ng isang kakaibang daan. Marahil tama si Tita Elena. Marahil ito na ang pagkakataon niyang sumugal muli. Pagdating sa bahay, habang naghahanda si Isabel ng hapunan, chinek ni Marco ang kanyang email sa laptop. May mga mensahe mula sa eskwelahan, mga spam, at isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, paghahanap ng Meye. Kinabahan si Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ang laman nito ay isang maikling mensahe, "Kung may impormasyon kayo sa babaeng ito, may malaking pabuya. Makipag-ugnayan sa numerong ito." At sa ilalim ng mensahe, mayroong isang attachment. Isang litrato. Nanginginig ang kamay ni Marco habang kiniklik niya ang attachment. Nag-download ito at dahan-dahang bumukas sa screen. Ang litrato ay medyo luma, kuha sa isang bar o restaurant. Isang babae at isang lalaki. Ang lalaki ay hindi niya kilala.
Nakangiti ito, ang isang braso ay nakaakbay sa babae, ang tingin ay puno ng pagmamay-ari. Ngunit ang babae sa litrato ay si Isabel. Ngunit hindi ito ang Isabel na kilala niya. Ang Isabel sa litrato ay may makapal na makeup. Ang kanyang ngiti ay mapangakit at tila may halong kalokohan. Iba ang gupit ng buhok, mas maikli at mas moderno. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na bestida. Ang kanyang buong itsura ay sumisigaw ng karangyaan at panganib. Siya nga, pero parang ibang tao. Ang inosenteng mukha na nakikita niya araw-araw ay wala sa litratong ito. Ang naroon ay ang mukha ng isang babaeng sanay sa laro ng buhay, isang babaeng alam kung paano gamitin ang kanyang ganda. Marco, luto na ang hapunan. Ang boses ni Isabel mula sa kusina ay parang isang dagundong ng kulog na gumising kay Marco mula sa kanyang pagkakatulala. Sa isang mabilis na kilos, isinara niya ang laptop. Napakabilis na halos mabasag niya ang screen. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pag-asang naramdaman niya kanina sa dalampasigan ay biglang nag-evaporate na parang tubig sa mainit na kawali at napalitan ng nagyayelong takot at pagdududa. Sino ang nagpadala nito? Paano nalaman ang email address niya? Ang email address na ito ay para lang sa mga bagay na may kinalaman sa eskwelahan. At sino ang lalaki sa litrato? Asawa niya? Kapatid? O kasabwat? Marco. Lumabas si Isabel mula sa kusina, may daladalang isang bandehado ng kanin. Ang mukha niya ay puno ng simpleng saya, ang parehong mukha na nagsimula ng magpatibok muli sa kanyang puso. Ngunit ngayon, sa likod ng mukhang iyon, ang nakikita na lang ni Marco ay ang imahe mula sa litrato. Ang babaeng may mapangakit na ngiti at mga matang tila may itinatagong libo-libong kasinungalingan. Aayos ka lang, tanong ni Isabelle, napansin ang biglang pagbabago sa kanyang itsura. Namutla ka na naman. Wala. May nabasa lang akong email mula sa principal. Tungkol sa trabaho, pagsisinungaling ni Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. Kumain na tayo. Habang kumakain sila, halos hindi malunok ni Marco ang pagkain. Ang bawat subo ay parang may kasamang buhangin. Pinanood niya si Isabel. Ang paraan ng paghawak nito sa kutsara, ang paraan ng pagngiti nito kay Tita Elena. Ang lahat ng simpleng kilos na yon na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon nagdudulot ng katanungan. Alin ang totoo? Ang babaeng kaharap niya ngayon o ang babae sa litrato? Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siyang matutulog ng maaga. Ngunit hindi siya natulog. Binuksan niyang muli ang laptop. Tinitigan niya ang email. Tinitigan niya ang litrato. Ang mga salita ni Rico ay bumalik sa kanya na parang isang sumpa. Paano kung paka na lang ang lahat ng ito? Ang hikaw. Ang pagbanggit niya sa pangalang Thom. At ngayon ang litratong ito. Parang mga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa kung ano ang mabubuong larawan. Isinara niya ang laptop. Humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Pero ang imahe ng dalawang Isabel, ang inosente at ang mapang-akit, ay nagsasayaw sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay parang isang panaginip na lang. At ang katotohanan ay ang malamig at matigas na katotohanan na marahil, muli, ay nagpapakatanga na naman siya. Sino ka ba talaga? At ano ang kailangan mo sa akin? Ang gabi ay lumalim, ngunit para kay Marco, ang kadiliman sa loob ng kanyang puso ay mas malalim pa. Ang nagniningning na pabuya na nakasulat sa email ay hindi niya inisip. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang presyo na maaaring kailanganin niyang bayaran kung muli siyang magkakamali. Sa isang marangyang hotel suite sa Maynila, ang tunog ng nabasag na salamin ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Isang mamahaling bote ng alak ang nakakalat sa mamahaling carpet, ang laman nito'y mansa na parang dugo. Nakatayo si Victor Solis sa harap ng malawak na bintana, tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa ganda ng tanawin. Ang nakikita niya ay ang mukha ng isang babae. Ang mukha ni Angela. 3 linggo, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. 3 linggo kang nagtatago, aking reyna. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang cellphone. Ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib ay hindi lang dahil sa ₱1,000,000 tinangay nito. Iyon ay maliit na halaga lamang. Ang mas masakit ay ang katrayduran. Si Angela ay hindi lang niya naging kasintahan o kasabwat. Siya ay isang obra maestra.
Mula sa isang simpleng probinsyana, hinulma siya ni Victor. Tinuruan niya itong manamit, magsalita, at higit sa lahat, manloko. Ginawa niya itong perpektong pain. At ang perpektong pain ay sumuway sa kanyang amo. Kinuha nito ang kita mula sa kanilang huling proyekto, isang mayamang foreigner na umibig sa matamis na ngiti ni Angela at naglaho. Hindi ito katanggap-tanggap. Sa mundo ni Victor, walang sinumang tumatalikod sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tauhan. Boss, wala pa rin po, nanginginig na sabi ng boses sa kabilang linya. Wala, ulit ni Victor, ang boses ay nanatiling malamig. May binabayaran ako sa iyo para sa resulta, hindi para sa wala. Boss, para siyang kinain ng lupa. Lahat ng bank accounts, credit cards, wala nang dalaw. Ang huling balita ay ano? May bumili po ng bus ticket papuntang probinsya ng Quezon. Isang babae, kamukha niya, pero hindi kami sigurado. Quezon. Isang malawak na probinsya. Parang naghanap ng isang karayom sa isang bunto ng dayami. Salamat sa iyong wala, sabi ni Victor bago ibaba ang tawag. Itinapon niya ang cellphone sa kama. Isang bus ticket. Isang kilos ng isang desperadong tao. Alam niyang bobo si Angela pagdating sa totoong buhay. Sanay ito sa luho, sa mga hotel, sa mga eroplano. Ang pagsakay sa bus ay isang senyales na naubusan na ito ng pera at ng opsyon. Umupo siya sa harap ng kanyang high-tech na laptop. Kung hindi makuha sa lakas, daanin sa utak. Binuksan niya ang isang software na siya mismo ang nagdisenyo. Isang program na kayang i-trace ang kahit anong digital footprint. Ipinasok niya ang lahat ng impormasyon ni Angela, pangalan, peking pangalan, petsa ng kapanganakan, at mga lumang numero ng credit card. Ilang minuto ng paghihintay. Ang screen ay puno ng mga numero at data. At pagkatapos may isang kumislap. Isang maliit, halos hindi mapansing transaksyon. Isang credit card na akala ni Angela ay na-dispose na niya. Ginamit ito 2 linggo na ang nakalipas. Halaga, 85 pesos. Lugar, isang convenience store sa loob ng isang gasolinahan. Pindot. Lumabas ang pangalan ng gasolinahan. Pindot ulit. Lumabas ang eksaktong lokasyon sa mapa. Isang maliit na bayan sa baybay ng Quezon. Victor leaned closer to the screen, a cruel, triumphant smile slowly forming on his lips. He zoomed in on the map, the red pin pulsating like captured heartbeat. San Felipe, basa niya sa pangalan ng bayan. Napakabobo mo, Angela. Akala mo matalino ka, pero nag-iwan ka pa rin ng bakas. Isang maliit na pagkakamali. At iyon lang ang kailangan ko. Isinara niya ang laptop. Tumayo siya at kinuha ang kanyang leather jacket. Oras na para manghuli. Ang laro ng taguan ay masaya sa simula, pero mas masaya ang katapusan, lalo na kapag ikaw ang taya. Malapit na tayong magkita, mahal ko, sabi niya sa hangin, ang boses ay puno ng pananabik sa muling pagkikita. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na kinalimutan mo kung sino ang hari mo. Ang sikreto ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Bawat araw, ang alaala ng dating profile ni Tom ay bumabalik at kasabay nito, ang iba pang mga pira-pirasong alaala ay nagsisimula na ring lumitaw. Tulad ng amoy ng isang mamahaling pabango. Isang araw, habang nasa palengke kami ni Tita Elena, may dumaang isang babae na suot ang pabangong iyon. Bigla, parang may nagbukas ng isang bintana sa aking isipan. Nakita ko ang sarili ko sa harap ng isang salamin, sa isang magarbong banyo, inaayos ang aking buhok. Ang parehong pabango ay nasa aking harapan. At isang boses ng lalaki mula sa aking likuran ang nagsabi, "Perfect. You look like $1,000,000, baby. Now go get it, eh." Ang lamig ay gumapang sa aking batok. Napahawak ako sa isang poste, biglang nahilo. "Hiya, ayos ka lang?" tanong ni Tita Elena. "Opo, tita. Medyo nahilo lang po sa init, pagsisinungaling ko. Pero hindi lang iyon. May mga pangalan na biglang sumusulpot sa aking isip. Angela. Iyon ang pangalang paulit-ulit na sinisigaw ng lalaki sa aking mga panaginip. At Victor. Iyon ang pangalan na kasama ng takot. Angela. Ako ba si Angela? Ang pagdududa ay naging isang kasama na hindi ako iniiwan. Pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mukhang ito, simple at walang kolorite, ay ang mukha ni Isabel.
Ngunit sa ilalim nito, nararamdaman ko ang presensya ng isa pang babae. Isang babaeng mas matalino, mas sanay at mas mapanganib. Isang hapon, habang naglilinis ako sa sala, napansin ko ang isang salansan ng mga lumang dyaryo sa ilalim ng isang maliit na mesa. Kinuha ko ang isa para gamiting sapin. Ngunit isang headline ang pumukaw sa aking atensyon. Online love scams, tumataas, maraming guro, nabibiktima. Binasa ko ang artikulo. Tungkol ito sa mga sindikato na nambibiktima ng mga taong naghahanap ng pag-ibig online, lalo na ang mga profesional tulad ng mga guro. Kinikilala nila ang kanilang biktima, pinapaibig, hinihinga ng pera para sa isang emergency, at pagkatapos ay naglalaho. Sa dulo ng artikulo, may isang case study, pero itinago ang tunay na pangalan ng biktima. Si Ginoong A, isang guro mula sa Timog Luzon, ay nawalan ng halos kalahating milyong piso. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ginoong B. Guro. Timog Luzon. At pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi. Isang quote mula sa biktima, hindi ang pera ang masakit. Ang masakit ay ang pagwasak niya sa tiwala ko. Akala ko, totoo siya. Akala ko, totoo ang lahat. Nabitawan ko ang dyaryo. Ang mukha ni Marco ang nakita ko sa aking isipan, ang kanyang malungkot na mga mata, ang pader na laging nakaharang, ang pait sa kanyang boses kapag napag-uusapan ang nakaraan. Hindi. Hindi pwede. Ang mga piraso ng puzzle ay bumagsak lahat sa lugar, bumubuo ng isang larawan na napakapangit at napakasakit. Ang dating profile ni Thom. Ang propesyon niya bilang guro. Ang sindikato. Ang babaeng manloloko. Ako. Ako si Angela. Ako ang nanloko sa kanya. Ako ang dahilan ng lahat ng sakit na dinadala niya. Ang lalaking nagligtas sa akin, ang lalaking nag-alaga sa akin, ang lalaking dahan-dahan kong minamahal ay ang lalaking winasak ko. Hindi ako makahinga. Napaupo ako sa sahig, ang mga luhay sunod-sunod na pumatak. Ang lahat ng kabaitan niya, ang lahat ng pasensya niya, ay parang mga kutsilyong tumutusok sa aking puso. Karapat-dapat ba ako sa mga ito? Hindi. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan kong sabihin sa kanya. Buong araw, pinaghandaan ko ang aking sarili. Inipon ko ang lahat ng aking lakas ng loob. Sasabihin ko sa kanya ngayong gabi. Tatanggapin ko ang galit niya. Tatanggapin ko ang pagtataboy niya. Iyon ang nararapat sa akin. Nang gabing iyon, hinintay ko siyang umuwi. Ngunit bago pa siya dumating, may nagtulak sa akin na gawin ang isang bagay. Pumasok ako sa kanyang kwarto, isang lugar na hindi ko pa napasok noon. Ang kwarto niya ay simple at malinis, tulad niya. May isang bookshelf na puno ng mga libro. Isang simpleng kama. At sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, binuksan ko ito. Sa loob, may mga nakatuping sulat. Mga liham. Kumuha ako ng isa. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kanya. Mahal kong Angela, basa ko sa simula ng sulat. Ang mga letra ay maayos at puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay bago at nakakatakot, pero kasabay nito, ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat araw na kausap kita, mas lalo kitang nakikilala, at mas lalo akong nahuhulog sa iyo. Pinapangako ko, kapag nagkita na tayo, alagaan kita. Hindi kita sasaktan. Dahil ikaw ang sagot sa mga dasal ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking dibdib. Kumuha ako ng isa pa. Angela, salamat. Salamat sa pagpapanumbalik ng tiwala ko sa pag-ibig. Akala ko wala nang pag-asa para sa akin. Pero dumating ka. Hindi ko na kaya. Ibinalik ko ang mga sulat sa kahon, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay bumuhos na ng tuluyan. Ang sakit. Ang sakit na makita ang katapatan at pag-ibig na ibinigay niya sa isang kasinungalingan sa akin. Narinig ko ang ugong ng motor sa labas. Dumating na siya. Ito na. Sasabihin ko na. Lumabas ako ng kwarto at naghintay sa sala. Pumasok si Marco, mukhang pagod mula sa maghapong pagtuturo. Ngunit nang makita niya ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isabel, bati niya. Marco, kailangan po nating mag-usap, sabi ko, ang boses ko'y basag.
Ang ngiti niya ay napalitan ng pag-aalala. Anong problema? Umiiyak ka ba? Hindi ko na kayang tumingin sa kanyang mga mata. Yumuko ako. Tungkol po sa nakaraan ko. May mga naalala na po ako. Hinintay ko ang kanyang mga tanong. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig ko siyang may kausap sa cellphone. Si Tita Elena. Nasa kabilang kwarto ito, ngunit sapat ang lakas ng boses para marinig ko. Elena, pagod nga pero alam mo, sa tuwing nakikita ko siya, parang nawawala lahat ng pagod ko. Dati, takot akong umuwi sa bahay na ito dahil sa mga alaala. Ngayon, nasasabik akong umuwi. May sandaling katahimikan. Mahal? Hindi ko pa masabi, tita. Pero, sa tingin ko, handa na akong magmahal ulit. Si Isabel pinagaling niya ako. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang lakas ng loob na inipon ko. Pinagaling niya ako. Paano ko sasabihin ang katotohanan sa isang taong nagsabing ako ang kanyang lunas? Paano ko sasabihin na ang lunas na iyon ay siya ring lason na unang pumatay sa kanya? Ang pagsasabi ng totoo ay hindi na isang gawa ng katapangan. Ito ay magiging isang gawa ng sukdulang kalupitan. Sisirain ko siya, hindi lang isa, kundi 2 beses. Napatingala ako kay Marco. Nakatingin siya sa akin, naghihintay, ang mga matay puno ng pag-asa. Ang mga salitang "Ako si Angela" ay nasa dulo na ng aking dila. Ngunit walang lumabas. Sa halip, umiling ako at pilit nang umiti. O wala po. Naalala ko lang po na masaya ako rito. Salamat po sa lahat, Marco. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay halata, pero napalitan din ito ng ginhawa. Akala ko kung ano na. Halika, nagugutom na ako. Amoy ko ang niluluto mo. Tumango lang ako at sumunod sa kanya papunta sa kusina. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Umupo ako sa hapagkainan, isang taksil na muling nagtatago sa likod ng isang maskara. Ang desisyon ay nagawa na. Hindi ko sasabihin ang totoo. Hindi pa. Hindi ko kaya. Pero habang pinagmamasdan ko siyang kumakain, habang pinapakinggan ko ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang mga estudyante, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa aking puso. Ang pagtatago sa katotohanan ay hindi magtatagal. Ang anino ni Victor ay laging nariyan sa aking mga panaginip. At ngayon, may bago ng anino akong kinakatakutan. Ang anino ng pag-ibig ni Marco, isang pag-ibig na alam kong hindi para sa akin, kundi para sa isang babaeng hindi nag-exist. Isang pag-ibig na kapag nalaman niya ang totoo, ay magiging isang puot na mas malala pa kaysa sa una. At sa pagkakataong iyon, wala na akong matatakbuhan. Pinili niyang maniwala. Pagkatapos ng gabing iyon ng pagdududa, pagkatapos titigan ang litrato sa email ng paulit-ulit, gumising si Marco sa isang desisyon. Pipiliin niyang maniwala kay Isabel. Ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nag-aalaga kay Tita Elena. Ang babaeng nagpatawa sa kanya muli. Hindi niya kilala ang babae sa litrato. Ngunit kilala niya si Isabel. At iyon ang mahalaga. Anak, sigurado ka ba dyan? Tanong ni Tita Elena nang sabihin ni Marco ang kanyang plano para sa gabing iyon. Opo, tita. Handa na ako, sabi ni Marco, isang klase ng determinasyon ang nagniningning sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita ng matanda. Itatapon ko na po ang lahat ng takot. Oras na para sumubok ulit. Ngumiti si Tita Elena at hinaplos ang pisngi ng pamangkin. Sundin mo ang puso mo, anak. Iyan ang pinakamagaling na gabay. Kaya ng gabing iyon, habang nasa palengke si Tita Elena, inihanda ni Marco ang lahat. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Isabel na natuklasan niya, sinigang na hipon. Pumitas siya ng mga bulaklak ng gumamela mula sa kanilang hardin at inilagay sa isang maliit na florera sa gitna ng mesa. Nagsindi siya ng 2 kandila. Simple lang. Hindi magarbo. Ngunit bawat kilos ay puno ng kahulugan. Bawat kilos ay isang paghakbang palayo sa anino ng nakaraan. Nang makita ni Isabel ang mesa, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sorpresa. Marco, para saan to? Para sa'yo, sagot ni Marco, ang puso'y medyo kumakaba. May gusto lang akong sabihin sa'yo mamaya. Naupo sila. Sa liwanag ng kandila, ang ganda ni Isabel ay lalong lumitaw. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ang kanyang ngiti ay totoo. Ito ang babaeng minamahal niya. Sigurado na siya.
Pagkatapos nilang kumain, huminga ng malalim si Marco. Ito na. Isabel, simula niya. Ngunit bago pa niya madugtungan ang kanyang sasabihin, isang ingay mula sa labas ang pumutol sa kanilang sandali. Isang marangyang itim na kotse ang humarurot at biglang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang tunog ng makina nito ay banyaga at mapanghimasok sa katahimikan ng San Felipe. Isang pinto ang bumukas at sumara ng malakas. Kasunod nito, mga katok sa pinto. Hindi mahina. Hindi magalang. Malakas at mapilit. Nagkatinginan sina Marco at Isabel. Sa mukha ni Isabel, biglang may gumuhit na takot, isang takot na mas malalim kaysa sa nakikita niya sa mga bangungot nito. Tumayo si Marco. Ako na ang magbubukas. Pagbukas niya ng pinto, isang lalaki ang tumambad sa kanya. Matangkad, nakasuot ng mamahaling damit, ang buhok ay maayos na nakaliko. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Ang mga mata nito ay malamig at mapanuri, na parabang sinusukat ang halaga ni Marco. Magandang gabi, sir, bati ng lalaki, ang boses ay makinis ngunit may pahiwatig ng pang-uyam. Hahanapin ko lang sana ang kasama ko. Itinulak ng lalaki ang pinto ng mas maluwag at pumasok ng walang paanyaya. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Isabel, na ngayon ay nakatayo at nanginginig sa takot. Ang ngiti ng lalaki ay lalong lumawak. Angela, aking reyna. Pinahanap mo ako ng husto. Angela. Ang pangalan ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Napatingin siya kay Isabel, na ngayon ay napapailing, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi ako si Angela, sabi ni Isabel, ang boses ay basad. Tumawa ang lalaki, isang tawang nakakakilabot. Oh, mahal ko. Ang galing mo pa ring umarte. Iyan ang nagustuhan ko sayo. Lumapit ito sa mesa at tiningnan ang romantikong ayos. Ano to? Isang date? Ang bilis mo namang makahanap ng bagong biktima. Humarap ang lalaki kay Marco. Pasensya na sa abala, sir. Ako si Victor Solis. At ang babaeng yan na nagpapanggap na Isabel ay ang partner ko. Sa negosyo at sa kama. Medyo nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa kita. Umalis ka na, mariing sabi ni Marco, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Aalis din kami. Pero kailangan ko munang linawin ang lahat para sa bago niyang. Kaibigan, sabi ni Victor, ang diin sa salitang kaibigan ay puno ng insulto. Inilabas nito ang kanyang mamahaling cellphone. Tignan mo, sabi ni Victor, ipinapakita ang screen kay Marco. Ang galing niya, di ba? Ito yung huli naming trabaho. Isang mayamang dayuhan. At ito naman ito, pamilyar ka siguro dito. Ipinakita niya ang isang screenshot. Isang dating profile. Ang profile ni Thom. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga kandila sa mesa, ang mga bulaklak lahat ay naging isang malaking katatawanan. Alam mo, halos hindi ako makapaniwala noong sinabi niyang isang guro ang susunod na target, patuloy ni Victor, na tila nagkukwento lang sa isang kaibigan. Sabi ko, Angela, walang pera ang mga guro. Pero mapilit ka, di ba, mahal ko? Sabi mo, madaling makuha ang tiwala nila. At tama ka nga. Tama na, sigaw ni Isabel ni Angela habang humahagulgol. Hindi pinansin ni Victor ang sigaw. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa saya. Gusto mong malaman ang pinakanakakatawang parte, Dom? Oh, alam ko ang pangalan na yan. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Habang binibilang namin ang pera mo, tumatawa siya. Sabi niya, kawawang Thom. Sobrang naniniwala sa pag-ibig. Ang bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Marco. Ang mga sulat na isinulat niya. Ang mga pangarap na binuo niya. Ang pag-asang naramdaman niya kanina lang. Lahat ay naging abo. Si Rico. Tama si Rico. Tama siya sa lahat. At siya, si Marco, ay ang pinakadakilang tanga sa buong mundo. Inilabas ni Victor ang kanyang wallet at kumuha ng isang litrato mula rito. Itinapon niya ito sa mesa. Ang litrato mula sa email. Si Victor at si Angela nakangiti, masaya. At sa kamay ni Angela, hawak nito ang isang makapal na bungkos ng pera. Pera ni Marco. Iyan, sabi ni Victor, ang tunay na mukha ng babaeng inaalagaan mo.
isang magnanakaw, isang manloloko, at pag-aari ko. Sa wakas, ibinaling ni Marco ang kanyang tingin mula kay Victor patungo sa babaeng nakatayo sa kabilang dulo ng silid. Ang babaeng tinawag niyang Isabel. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng muling wawasak sa kanya. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng pagsisisi at sakit. Ngunit wala nang maramdaman si Marco kundi yelo. Isang malamig, matigas at walang katapusang yelo. Dahan-dahan siyang lumapit dito, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan nito. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay hindi galit. Hindi ito sumisigaw. Ito ay isang bagay na mas malala. Ito ay walang emosyon. Patay. Lahat ba ng sinabi niya ay totoo? Hindi ito makasagot. Patuloy lang ito sa pag-iyak at pag-iling, na parang ang pag-iling ay maaaring burahin ang katotohanan. Sagutin Lai, sigaw ni Marco, sa unang pagkakataon, ang kontrol na pinipigilan niya ay bumigay. Ang boses niya ay umalingaw sa buong bahay, puno ng sakit at pagkasuklam. Totoo ba? Sa gitna ng kanyang mga hikbi, sa wakas ay tumango si Angela. Isang tango. Isang tango na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. Tumalikod si Marco. Ayaw na niyang makita ang mukha nito. Ayaw na niyang marinig ang pag-iyak nito. Ang tanging gusto niya ay mawala ito. Mawala silang lahat. Kunin mo na siya, sabi ni Marco kay Victor, hindi lumilingon. At umalis na kayo sa bahay ko. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Marco ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw. Si Victor ay ngumisi, isang ngisi ng isang mananalo. Lumapit siya kay Angela, na nakatayo pa ring parang isang estatwa ng asin, ang mukha ay blangko sa pagkabigla. Narinig mo yon, mahal ko, sabi ni Victor, hinawakan ang braso ni Angela ng mahigpit. Ayaw na sayo ng bago mong laruan. Oras na para umuwi. Ang pagkakahawak ni Victor ang tila gumising kay Angela. Napatingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Marco Lee. Simula niya, ang boses ay isang pakiusap. Sa isang iglap, sumabog ang lahat ng galit at sakit na pinipigilan ni Marco. Huwag ang sigaw niya, at sa isang malakas na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa mesang pinaghandaan niya. Ang mga plato ay lumipad at nabasag sa sahig. Ang mga kandila ay tumalsik. Ang mga bulaklak ay nayura. Ang dating romantikong eksena ay naging isang larawan ng karahasan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko, sigaw niya ulit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakaturo kay Angela. Wala kang karapatan. Isa kang ahas. Isang lason. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinakain. Inalagaan. At ito ang igaganti mo. Marco, pakinggan mo ako, parang awa mo na Lee. Pagmamakaawa ni Angela, lumuluhod na sa sahig sa gitna ng mga basag na bubog. Awa, tumawa si Marco, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng pait. Naubos na ang awa ko. Kinuha mo na lahat. Noon at ngayon ulit. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Elena, gulat na gulat sa eksenang kanyang naabutan, si Victor na may masamang ngiti, si Angela na lumuluha sa sahig, at si Marco na parang isang hayop na nasugatan at handang manakmal. Diyos ko! Anong nangyayari rito? Tanong ng matanda. Tita, huwag po kayong makialam dito, sabi ni Marco. Anak, tingnan mo ang ginagawa mo, sabi ni Tita Elena, lumalapit para subukang pakalmahin ang pamangkin. Sinubukan niyang tulungang tumayo si Angela. Hija, tumayo ka riyan. Ngunit itinulak ni Marco ang kamay ng kanyang tiyahin palayo kay Angela. Hindi malakas pero sapat para magulat ang matanda. Huwag niyo siyang hawakan, tita. Huwag niyo siyang kampihan, angil ni Marco. Hindi niyo alam kung ano ang ginawa ng babaeng yan. Siya si Angela. Siya ang nanloko sa akin noon. Natigilan si Tita Elena, ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Napatingin siya kay Angela at pagkatapos ay pabalik kay Marco. Samantala, nakita ni Victor ang kanyang pagkakataon. Hinila niya si Angela patayo ng marahas. Tama na ang drama. Uwi na kami. Bitiwan mo ako, pagpupumiglas ni Angela, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Marco. Marco, maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya nagbago na ako .
Ngunit si Marco ay hindi na nakikinig. Tumalikod siya. Naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa labas, sa madilim na gabi. Sa pagtalikod niyang iyon, isinara na niya ang huling pinto sa kanyang puso. Narinig niya ang pagkaladkad ni Victor kay Angela palabas ng pinto. Narinig niya ang pag-iyak nito, ang pagtawag sa kanyang pangalan. Marco! Maawa ka! Marco! Sa labas, nagsimula na namang umambon. Mula sa bintana, pinanood niya. Pinanood niya habang itinutulak ni Victor si Angela papasok sa mamahaling kotse. Nakita niya ang desperadong mukha ni Angela na nakatingin sa bahay, sa bintana kung nasaan siya, ang huling sulyap ay puno ng pagkabigo. At sa sandaling iyon, may pagpipilian si Marco. Maaari siyang tumakbo palabas. Maaari siyang gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi siya kumilos. Tumalikod siya mula sa bintana bago pa man humarurot paalis ang kotse. Tinalikuran niya ang mga huling hikbi ni Angela na nilamon ng ugong ng makina at nang nagsisimulang ulan. Naiwan silang dalawa ni Tita Elena sa sala, sa gitna ng mga basag na pangarap. Marco, anak Mahinang sabi ng kanyang tita. Iwan niyo na po muna ako, tita. Pakiusap, sabi ni Marco, ang boses ay walang buhay. Malungkot na tumango si Tita Elena at dahan-dahang pumasok sa kanyang kwarto, isinasara ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Marco na mag-isa. Tumingin siya sa paligid. Sa wasak na hapunan. Sa natapong alak. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang bagay sa sahig. Isang maliit na picture frame na nahulog mula sa isang estante. Ang larawan nila ni Isabel nakuha sa dalampasigan, pareho silang nakangiti. Ang salamin nito ay basag na basag. Yumuko siya at kinuha ang isang piraso ng basag na salamin. Pinagmasdan niya ito. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon, ang refleksyon ng isang tanga. Isang paulit-ulit na tanga. Sa sobrang galit at sakit, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa bubog. Naramdaman niya ang pagbaon nito sa kanyang palad. Naramdaman niya ang hapdi. At pagkatapos, ang init ng dugong dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ngunit ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala. Isang munting abala lamang kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang dibdib, sa sakit na sumisira sa kanyang kaluluwa. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng kadiliman, hawak ang basag na bubog, habang ang sarili niyang dugo ay pumapatak sa sahig kasabay ng ulan sa labas. Gumuho na ang kanyang mundo. At sa pagkakataong ito, sigurado siyang hindi na ito muling mabubuo. Ang biyahe mula sa bahay ni Marco ay isang blankong espasyo sa isip ni Angela. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-etyo ng huling sigaw ni Marco. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga matang puno ng pagkasuklam, mga matang dating tumitingin sa kanya ng may pag-asa. Huminto ang kotse sa harap ng isang luma at medyo maruming motel sa kabilang dulo ng San Felipe. Ang Paraiso Inn ang nakasulat sa papalubog na ilaw ng singboard nito, isang malaking kabalintunaan. Baba, utos ni Victor, kinalagkad siya palabas ng kotse at papasok sa isang maliit na kwarto. Amoy alak at luma ang silid. Isang kama na may gusot na kumot at isang hubad na bombilya na nagbibigay ng maputlang liwanag ang tanging laman nito. Ito ang mundo ni Victor. Ito ang mundo kung saan siya nabibilang. Isinara ni Victor ang pinto at hinarap siya. Ang ngiti sa mga labi nito ay nawala na, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Akala mo matatakasan mo ako, sabi nito, hinahaplos ang kanyang pisngi ng isang daliring malamig. Akala mo, pagkatapos kitang pulutin sa putikan at gawing reyna, iiwan mo lang ako. Hindi kumibo si Angela. Nakatitig lang siya sa dingding, blanko. Wala na siyang pakialam. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Masyado kang maganda para masira, sabi ni Victor. Pero may utang ka pa sa akin. 1,000,000. At babayaran mo yon. Umupo ito sa kama at nagsindi ng sigarilyo. May bago tayong kliyente. Isang negosyante. Nandito sa Quezon, naghahanap ng investment. Ang kailangan mo lang gawin ay ang dati mong ginagawa. Ngitian mo siya, paibigin mo, at kapag nakuha na natin ang tiwala niya, lilinisin natin siya. Ang plano ay pumasok sa isang tenga ni Angela at lumabas sa kabila. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Marco. Ang sakit. Ang pagtataksil na muli niyang idinulot. Ang pagtakas. Iyon ang laging sagot niya sa lahat. Tumakas siya mula sa kahirapan. Tumakas siya mula kay Victor.
At noong gabing iyon sa tulay, sinubukan niyang takasan ang lahat, pati ang sarili niya. Ngunit saan siya dinala ng pagtakas? Pabalik sa simula. Pabalik kay Victor. Pabalik sa pagiging isang manloloko. At napagtanto niya ang isang nakakatakot na katotohanan, habang nabubuhay si Victor, habang hawak siya nito, palaging may panganib. Maaaring bumalik si Victor sa bahay ni Marco. Maaaring saktan niya ito. At siya, si Angela, ay mapipilitang manakit ng iba pang mga Marco sa mundo, mga lalaking mababait at naghahanap lang ng pagmamahal. Ang pagtakas ay hindi na solusyon. Ang pagtakas ay isang walang katapusang siklo. Kailangan itong matapos. Dito. Ngayon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing lamig at kasing tigas ng sahig na kanyang kinatatayuan. Sige, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Nagulat si Victor. Inaasahan niya ang pag-iyak, ang pagmamakaawa. Hindi ang mabilis na pagsuko. CJ, ulit nito. Sige, gagawin ko, sabi ni Angela. Sa unang pagkakataon ay tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata. Pero pagod ako. Gutom ako. Pwede bang kumain muna tayo? Napangisi si Victor, iniisip na bumalik na sa dati ang alaga niya. Siyempre, mahal ko. Ano bang gusto ng Reyna ko? Kahit ano. Ikaw na ang bahala, sabi niya. Tumayo si Victor, kinuha ang susi ng kotse. Bibili lang ako sa labas. At huwag kang magtangkang tumakas, banta nito. Alam mo na ang mangyayari. Iniwan ni Victor ang kanyang cellphone at wallet sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang kilos ng kayabangan. Isang pagkakamali. Nang marinig niyang umalis na ang kotse, kumilos si Angela. Hindi na siya ang Isabel na mahina at nalilito. Bumalik si Angela, ang babaeng matalas ang isip, ang babaeng tinuruan ni Victor kung paano mabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang mga aral na yon laban sa kanya. Kinuha niya ang cellphone ni Victor. Mabilis. Ang kanyang mga daliri, na nanginginig kanina lang, ay ngayon ay mabilis at sigurado. Binuksan niya ito, alam niya ang password, isang kombinasyon ng kaarawan niya at ni Victor, isang romantikong kabalintunaan. Nagpunta siya sa gallery. Naroon lahat. Mga litrato nila. Mga litrato ng ibang biktima. Mga screenshot ng mga bank transfer. Mga kopya ng mga peking yi. Ang ebidensya. Hindi niya pwedeng kunin ang cellphone. Mahahalata agad. Kaya gumawa siya ng isang bagay na mautak. Gumawa siya ng isang bagong email address, isang disposable account. At isa-isa, ipinadala niya ang lahat ng mahahalagang litrato at dokumento sa email na yon. Pagkatapos, binura niya ang e-sent email mula sa phone ni Victor. Walang bakas. Sumunod, binuksan niya ang bintana sa banyo. Maliit ito at mataas, pero kakayanin. Bago siya umakyat, kinuha niya ang lahat ng cash mula sa wallet ni Victor, higit sa 20,000 piso. Bayad sa lahat ng ginawa mo sa akin, isip niya. Isiniksik niya ang sarili sa bintana. Ang kanyang mga braso ay nagasgasan, ang kanyang damit ay napunit. Ngunit hindi niya ininda. Bumagsak siya sa maputik na lupa sa likod ng motel. At tumakbo siya. Tumatakbo siya sa ilalim ng ulan, palayo sa Paraiso Inn. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakas. Mayroon siyang patutunguhan. Huminto siya sa harap ng isang gusali na may kumukitap na asul at pulang ilaw. Ang police station ng San Felipe. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bawat instinto na natutunan niya para mabuhay, ay sumisigaw na tumalikod at magtago. Ang kulungan ay impyerno. Ang kahihiyan ay kamatayan. Ngunit pagkatapos, nakita niya muli ang mukha ni Marco, ang sakit, ang pagkasuklam. At alam niya ang kailangan niyang gawin. Ito ang tanging paraan para maging tunay na malaya. Ito ang tanging paraan para masigurong hindi na masasaktan si Marco. Ito ang kanyang huling pagtakas, isang pagtakas papunta sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Huminga siya ng malalim. Itinuwid niya ang kanyang likod. At dahan-dahan, pumasok siya sa loob. Isang pulis na mukhang pagod at inaantok ang nag-angat ng tingin mula sa kanyang binabasang dyaryo. Yes, ma'am. Anong maitutulong ko? Tanong nito, halatang walang ganang magtrabaho sa gitna ng malakas na ulan. Tumayo si Angela sa harap ng desk, ang basang-basa niyang damit ay tumutulo sa sahig.
Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Pinilit niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ma'am, ulit ng pulis, medyo naiinip na. Sa wakas, pagkatapos ng isang hiningang mas malalim kaysa sa karagatan, lumabas ang mga salita. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Gusto ko pong mag-report ng isang krimen. Sumandal ang pulis sa kanyang upuan, kinuha ang isang ballpen at isang logbook. CJ, ano ng krimen? Ninakawan ka ba? Tumingin si Angela ng diretsyo sa mga mata ng pulis. Ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan, ay naglaho at napalitan ng isang mapait, ngunit matatag na katatagan. At umamin sa kasalanan ko. 2 araw. 2 araw na nagkulong si Marco sa kanyang kwarto, lumalabas lang para uminom ng tubig. Ang sugat sa kanyang kamay ay naghilom na, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay sariwa at dumudugo pa rin. Hindi siya pumasok sa eskwela. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Rico. Tanging si Tita Elena lang ang tahimik na nag-iwan ng pagkain sa labas ng kanyang pinto, pagkain na hindi niya ginagalaw. Ang kanyang mundo ay naging isang maliit na kwarto, puno ng dilim at ng mga alaala ng isang kasinungalingan. Sa 3 araw, isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hindi ito ang mahinang katok ni Tita Elena. Ito ay mapilit. Marco Sarmiento, isang boses ng lalaki. Pulis po ito. Kailangan po namin kayong makausap. Pulis? Anong kailangan ng pulis sa kanya? Nariyan na ba si Victor para idemanda siya sa paninira? Wala na siyang pakialam. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. 2 pulis na nakauniporme ang nakatayo sa labas. Ilang Sarmiento, pasensya na po sa abala. Pwede po ba namin kayong imbitahan sa istasyon? Kailangan lang po namin kunin ang inyong salaysay, sabi ng mas matandang pulis, si S.A. Tatlo de Guzman. Salaysay? Tungkol saan? Tanong ni Marco, ang boses ay paos. Nagkatinginan ang 2 pulis. Tungkol po sa isang babaeng nagngangalang Angela Reyes. At isang lalaking nagngangalang Victor Solis. Ang mga pangalan ay parang kidlat na tumama sa kanya. Sumama siya sa mga pulis nang walang tanong. Sa loob ng maliit na opisina sa istasyon, ipinaliwanag ni S.A. Tatlo de Guzman ang lahat. 2 gabi na ang nakalipas, isang babae, si Angela Reyes, ang pumunta sa kanila. Umamin ito sa pagiging parte ng isang sindikato ng love scam at nagbigay ng testimonya laban sa leader nito, si Victor Solis. Ibinigay nito ang lahat ng ebidensya, mga litrato, bank details, mga pangalan ng biktima. At kasama sa mga biktima ay siya. Si Thom o Marco Sarmiento. Kailangan po namin ang opisyal ninyong salaysay, sir, para mapatibay ang kaso laban kay Emer Solis, paliwanag ng pulis. Si Emer Reyes po ay nakikipagtulungan sa amin. Plano naming magsagawa ng isang entrapment operation para mahuli si Emer Solis. Nakatulala lang si Marco. Hindi niya maproseso ang kanyang naririnig. Si Angela sumuko. Nakikipagtulungan. Bakit? Nasaan siya ngayon? Iyon lang ang tanging naitanong niya. Nasa kustodya po namin siya para sa kanyang proteksyon. Bukas po ang operasyon. Sa isang coffee shop sa bayan. Makikipagkita siya kay Solis at kapag ibinigay na niya ang marked money, doon na kami kikilos. Bumalik si Marco sa bahay na gulong-gulo ang isip. Put. Iyon ang dapat niyang maramdaman. Put para sa babaeng nanloko sa kanya. Ngunit sa ilalim ng puot, may ibang emosyon na nagsisimulang sumibol. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na kinatatakutan niya. Pag-aalala. Tinawagan niya si Tita Elena. Tita, totoo po ba ang lahat? Ginagawa niya ba talaga yon? Marco, anak, sagot ng tiyahin, ang boses ay malumanay. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Pero alam mo, minsan, ang mga taong gumagawa ng masama ay hindi dahil masama sila. Minsan, dahil lang sa takot sila. At marahil, napagod na siyang matakot. Kinabukasan, hindi mapakali si Marco. Naglalakad siya pabalik-balik sa sala. Ang operasyon ay magaganap anumang oras. May isang parte sa kanya na nagsasabing manatili na lang sa bahay at hayaan ang batas na gawin ang trabaho nito. Ngunit may isa pang parte, isang parte na mas malakas, ang nag-udyok sa kanya na pumunta. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung totoo nga ang lahat.
Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at nagtungo sa bayan. Mula sa kabilang kalsada, tanaw niya ang coffee shop. May mga pulis na nakasibilyan na nakaposisyon sa paligid. At pagkatapos nakita niya ito. Isang van ng pulis ang huminto at bumaba si Angela. Nakasuot ito ng simpleng maong at t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ang kanyang mukha ay payat at maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Walang bakas ng takot. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Pumasok ito sa loob ng coffee shop. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang itim na kotse ni Victor. Pumasok din ito sa loob. Mula sa kanyang kinatatayuan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang lahat ay nangyayari sa slow motion. Nakita niya ang pag-uusap nila sa loob. Nakita niya ang pag-abot ni Angela ng isang sobreng papel kay Victor. At doon, nagsimula ang gulo. Hindi malinaw kung paano, ngunit tila may naramdaman si Victor. Bigla itong tumayo at hinablot si Angela. Ginamit niya itong panangga habang bumubunot ng isang maliit na baril. Nagsigawan ang mga tao. Ang mga pulis ay kumilos, sumisigaw. Bitiwan mo siya, Solis. Pulis kami. Ngunit si Victor ay parang isang mabangis na hayop na na-corner. Kinalagkad niya si Angela palabas ng coffee shop, papunta sa kanyang kotse, habang ang baril ay nakatutok sa sentido nito. Lahat ay nagulat. Lahat ay natigilan. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Victor. Isang maling galaw, patay siya. Hinagis niya si Angela sa shotgun seat at mabilis na pumasok sa driver's side. Humarurot ang kotse, umiiwas sa mga pulis. Isang high-speed chase ang naganap sa mga kalsada ng San Felipe. Sinusundan ng mga pulis, ngunit mabilis at walang pakundangan si Victor. At alam ni Marco kung saan ito papunta. May isang lugar lang na sapat ang layo at sapat ang drama para sa isang taong tulad ni Victor. Tulay ng mga alaala. Hindi na nag-isip si Marco. Pinaharurot niya ang kanyang motorsiklo, sumingit sa mga eskinita, ginamit ang mga shortcut na siya lang ang nakakaalam. Kailangan niyang mauna. Nang marating niya ang tulay, tama ang hinala niya. Ang itim na kotse ni Victor ay nakahambalang sa gitna. Kinalagkad niya si Angela palabas. Kinalagkad niya ito papunta sa mismong lugar kung saan ito unang tumalon. Huminto si Marco sa dulo ng tulay, kasabay ng pagdating ng mga sasakyan ng pulis. Nakatayo si Victor sa gitna, hawak si Angela, na ngayon ay umiiyak na. Ang baril ay nakatutok pa rin sa kanya. Marco, sigaw ni Victor nang makita siya. Isang baliw na ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Tignan mo! Ang bayani! Dumating ka para iligtas ang prinsesa mo. Tumingin si Victor kay Angela, pagkatapos ay pabalik kay Marco. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang pera. Ang babae ko. Ngayon, panoorin mo siyang mamatay dahil sa'yo. At sa isang marahas na kilos, itinulak niya si Angela ng malakas papunta sa barandilya ng tulay. Nawala ng balanse si Angela. Ang kanyang katawan ay lumagpas sa barandilya. Ang tanging pumipigil sa kanya sa pagkahulog ay ang desperadong pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa malamig at madulas na semento. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, puno ng pagsuko, ay nakatingin kay Marco. Isang sigaw. Isang pagpili. Iligtas siya o hayaan ang nakaraan na manalo. Walang pag-iisip. Walang pag-aalinlangan. Ang tanging umiral sa sandaling iyon ay ang instinto. Habang nakatingin ang lahat kay Victor, na ngayon ay tumatawa na parang isang demonyo, si Marco ay tumakbo. Tinakbo niya ang distansya sa pagitan nila sa bilis na hindi niya akalain kaya niya. Bago pa man makapag-react si Victor o ang mga pulis, naroon na siya. Hindi niya inattack si Victor. Hindi niya sinubukang agawin ang baril. Ang tanging ginawa niya ay ang abutin ang kamay ni Angela. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa nanginginig na kamay nito, isang segundo bago ito tuluyang bumitaw. Mahigpit. Ang parehong pagkakahawak noong una niya itong sinagip sa ilog. Marco Lee. Bulong ni Angela, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagtataka. Ang pagkagambala ay sapat na. Ginamit ng mga pulis ang pagkakataon. Dinakma nila si Victor mula sa likuran. Nagpumiglas ito, ngunit wala na siyang nagawa. Ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang mga pulso ang naging hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Tinulungan ni Marco si Angela na makaakyat pabalik sa tulay.
Nang makatayo na ito ng maayos, binitawan niya agad ang kamay nito, na parabang napaso. May isang pader pa rin sa pagitan nila, isang pader na gawa sa sakit at kasinungalingan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pader ay may lamat na. Lumipas ang ilang linggo. Ang bayan ng San Felipe ay dahan-dahang bumalik sa dati nitong katahimikan, ngunit para kay Marco, may nagbago na. Dumating ang araw ng paglilitis. Umupo si Marco sa likurang bahagi ng courtroom, isang tahimik na manonood. Nandoon din si Tita Elena at si Rico. Si Victor, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo, ay arogante pa rin, panay ang pag-iling na parabang isa lang itong malaking abala. Ngunit nang ilabas ng piskal ang lahat ng ebidensya, ang mga testimonya ng ibang biktima na natunton dahil sa impormasyong galing kay Angela, ang mga bank records, ang mga litratong ipinadala ni Angela mula sa cellphone ni Victor. Ang kayabangan nito ay unti-unting naglaho. At pagkatapos, tinawag si Angela sa witness stand. Walang bakas ng pagiging Isabel na mahina. Walang bakas ng pagiging reyna ni Victor na mapangakit. Ang babaeng nakatayo roon ay simple lang. Nakatingin siya ng diretsyo sa hukom, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Inaamin ko po ang lahat ng aking kasalanan, sabi niya. Hindi siya nagdahilan. Hindi niya sinisi ang kahirapan o si Victor. Inako niya ang kanyang mga pagkakamali. Naging biktima rin po ako, pero pinili ko rin pong maging isang manloloko. At handa ko pong pagbayaran iyon. Ang hatol ay ibinaba. Si Victor Solis ay napatunayang guilty sa maraming kaso ng estafa at illegal possession of firearms. Habang buhay na pagkabilanggo. Si Angela Reyes naman, dahil sa kanyang pakikipagtulungan at voluntaryong pagsuko, ay nahatulan sa mas mababang parusa. 5 taong pagkakakulong. Habang isinasama na siya ng mga gwardiya, ang kanyang mga mata ay naghanap sa courtroom. Nakita niya si Marco. Huminto siya sandali. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali ng katahimikan sa gitna ng magulong bulungan ng mga tao. Lumapit ang abogado ni Angela kay Marco. Sarmiento, gusto ka raw po niyang makausap sandali, kung papayag po kayo. Nag-alinlangan si Marco. Ngunit tumango siya. Dinala sila sa isang maliit na silid. Silang dalawa lang. Salamat, iyon ang unang sinabi ni Angela. Sa pagligtas mo sa akin. Ulit. Hindi sumagot si Marco. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, patuloy niya, nakayuko. At hindi ako hihingi. Ang gusto ko lang sabihin ay nagsisisi ako. Hindi dahil nahuli ako. Nagsisisi ako dahil sinaktan kita. Tumingin siya kay Marco, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ang mga araw na kasama kita sa San Felipe ang pagiging si Isabel. Iyon ang pinakamasaya at pinakatotoong bahagi ng buhay ko. At sinira ko yon. Sa wakas, nagsalita si Marco. Bakit mo ginawa yon? Bakit ka sumuko? Dahil ayoko nang tumakbo, sagot niya. At dahil ayokong may masaktan ka pa dahil sa akin. Kailangan kong tapusin. Para sa'yo. Para sa sarili ko. Katahimikan. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ang lahat, mahinang sabi ni Marco. Ang sakit nandito pa rin. Tumango si Angela, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Naiintindihan ko. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo. Ang tanging hiling ko lang sana, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo sa pagtitiwala sa akin. At sana, makahanap ka ng kapayapaan. Reyes, oras na po, sabi ng gwardiya mula sa pinto. Tumayo na si Angela. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya pabalik kay Marco. Isang huling salita. Maghihintay ako. At pagkatapos, nawala na siya sa paningin. Naiwan si Marco na nakaupo, mag-isa. Maghihintay ako. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya sumagot. Hindi siya nangako. Lumabas siya ng silid at sinalubong siya ni Rico. Pare, ayos ka lang, tanong nito. Tumingin si Marco sa pasilyo kung saan dumaan si Angela. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi na puot ang nararamdaman niya. Hindi rin pag-ibig. Isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na parang isang maliit na binhi na itinanim sa isang tuyong lupa. Tumango siya kay Rico. Per. Sa tingin ko magiging ayos din ako. Ang pader na yelo sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang natutunaw.
Ngunit sa araw na yon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng korte, isang maliit na lamat ang nagsimulang mabuo. At mula sa lamat na yon, isang sinag ng liwanag ang nagsimulang pumasok. Isang taon. Isang taon ang lumipas. Ang katumbas ay 365 araw ng unti-unting paghilom. Ang buhay sa San Felipe ay nagpatuloy. Ngunit si Marco Sarmiento ay hindi na ang dating Marco Sarmiento. Ang guro na laging may dalang bigat sa kanyang mga balikat ay napalitan ng isang lalaking mas magaan ang mga ngiti. Ang pader na dati nakapalibot sa kanya ay unti-unti nang gumuho at naiwan ang mga bato nito na nagsisilbing pundasyon para sa isang mas matatag na pagkatao. Naging mas malapit siya sa kanyang mga estudyante. Ang mga tawa niya sa loob ng classroom ay mas madalas na marinig. Nagsimula siyang muling makipag-inuman kay Rico tuwing Biyernes ng gabi. Ang mga pag-uusap nila ay hindi na tungkol sa sakit ng nakaraan, kundi sa mga pangarap para sa hinaharap. Mukhang nakahanap ka na ng kapayapaan, anak, sabi sa kanya ni Tita Elena isang hapon habang nagkakape sila sa balkonahe. Ngumiti si Marco. Natututo pa lang po, tita. Hindi niya kinalimutan ang nakaraan. Paano niya kakalimutan? Ang mga peklat ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito masakit kapag hinihipo. Ang mga ito ay naging mga paalala na lang, paalala ng sakit, pero paalala rin ng katatagan. Paalala na kaya niyang masaktan at kaya niya ring maghilom. Minsan, sa isang buwan, nakakatanggap siya ng sulat. Isang sulat na may selyo mula sa Correctional Institute for Women. Ang mga sulat ay hindi humihingi ng tawad o nangangako ng kahit ano. Ang mga ito ay simpleng kwento lang. Tungkol sa mga librong binabasa niya sa library ng kulungan. Tungkol sa mga kursong bokasyonal na kinukuha niya. Tungkol sa mga pangarap niyang maging isang tunay na chef balang araw. Hindi siya sumasagot sa mga sulat. Ngunit binabasa niya ang lahat. At itinatago. Isang araw, isang sulat ang dumating na iba sa lahat. Maikli lang. Malaya na ako sa susunod na linggo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pupuntahan. Magsisimula ako ng bagong buhay sa ibang lugar. Salamat sa lahat, Marco. Maging masaya ka sana. Hawak-hawak ni Marco ang sulat. Ang araw ay dumating. Ang araw na pareho nilang alam na darating. Sa loob ng isang linggo, gulong-gulo ang isip niya. Ano ang gagawin niya? Hahayaan na lang ba niya siyang umalis at maglaho ng tuluyan? Iyon ang pinakamadali. Iyon ang pinakalohikal. Iyon ang sasabihin ni Rico na gawin niya. Ngunit ang puso niya ay may ibang sinasabi. Sa araw ng kanyang paglaya, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya akalain gagawin niya. Nag-file siya ng leave of absence sa eskwelahan. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Nagtungo siya sa terminal ng bus sa probinsya. Alam niya sa puso niya na doon ito pupunta. Umupo siya sa isang bench at naghintay. Lumipas ang isang oras. 2. 3. Nagsimula na siyang isipin na marahil nagkamali siya. Marahil umalis na ito. Marahil iyon na ang katapusan. At pagkatapos, isang bus mula sa Maynila ang dumating. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Mga pamilyang may dalang malalaking kahon. Mga estudyanteng umuwi. At sa huli, isang babae. Nakasuot ito ng simpleng puting shirt at kupas na maong. Ang buhok niya ay mas mahaba na, nakatali sa isang simpleng ponytail. Wala siyang dalang bag maliban sa isang maliit na paper bag. Mas payat siya, ngunit sa kanyang mga mata may isang bagong liwanag. Isang liwanag ng kapayapaan. Tumayo si Angela sa platform, huminga ng malalim na para bang ninanamnam ang hangin ng kalayaan. Naglibot ang kanyang mga mata, hindi naghahanap ng kahit sino, tila nag-iisip lang kung saan magsisimula. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Marco. Natigilan siya. Ang paper bag na hawak niya ay muntik nang mahulog. Hindi siya makapaniwala. Naglakad si Marco palapit sa kanya. Walang ngiti. Walang salita. Huminto siya sa harap nito. Ang ingay ng terminal ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay sila lang dalawa, nakatayo sa gitna ng lahat, ang nakaraan at ang hinaharap ay nagsasalubong sa sandaling iyon. Marco Lee. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Angela, ang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka, simpleng sagot ni Marco. Pero bakit? Hindi sumagot si Marco.
Sa halip, nagsimula siyang maglakad. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon siya. Naghihintay. Nag-alinlangan si Angela. Ang utak niya ay sumisigaw na huwag. Na hindi niya ito karapat-dapat. Nasasaktan niya lang ulit ito. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dahan-dahan, sumunod siya. Naglakad sila sa mga pamilyar na kalsada ng San Felipe nang walang imikan. Hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Ang kanilang paglalakad ay huminto sa isang pamilyar na lugar. Tulay ng mga alaala. Tumayo sila sa gitna nito, nakatingin sa ilog sa ibaba. Dito nagsimula ang lahat. Dito naganap ang pinakamasakit na mga sandali. Ngunit ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang tulay ay hindi na mukhang nakakatakot. Ito ay isang tulay lang. Isang daanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, sa wakas ay sabi ni Marco, binabasag ang katahimikan. Hindi ko maipapangako na magiging madali. Ang mga peklat nandito pa rin. Tumango si Angela. Alam ko. Pero huminga ng malalim si Marco, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo. Para ito sa sarili mo. At napatawad na kita, Angela. Matagal na. Ang hindi ko pa nagagawa ay ang patawarin ang sarili ko. Tumingin siya kay Angela, at sa unang pagkakataon, isang tunay at magaan na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa tingin ko, kailangan ko ng tulong para doon. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. Isang simpleng alok. Walang sing-sing. Walang pangako ng walang hanggan. Isang alok lang para sa isang bagong simula. Tinitigan ni Angela ang kamay na yon. Ang kamay na nagligtas sa kanya. Ang kamay na minsan niyang sinaktan. Isang luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa kanyang mata. At pagkatapos, dahan-dahan, inabot niya ito. Ang kanilang mga kamay ay naglapat. Mainit. Totoo. Hindi sila nagsalita. Magkahawak kamay, sabay silang naglakad, tinatawid ang tulay, palayo sa mga alaala ng nakaraan at papunta sa isang hindi pa natutukoy na kinabukasan sa ilalim ng langit ng San Felipe. Hindi ito isang happily ever after. Ito ay isang bagay na mas totoo. Ito ay isang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Angela. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na gabi sa tulay ng mga alaala hanggang sa maliwanag na umaga ng isang bagong simula, naging karamay namin kayo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagdududa, at bawat munting pag-asa ng ating mga bida. Isang paalala na ang buhay ay hindi perpekto at ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagkakamali. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang aral na nais kong iwan sa inyong mga puso. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa tunay na paghilom at kapayapaan. At ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang perpektong tao, kundi ang pag-aaral na mahalin ang isang hindi perpektong tao sa isang perpektong paraan, nang may pag-unawa, katapatan, at walang katapusang pag-asa. Sana'y napulutan niyo ng inspirasyon ang kwento ni Marco at Angela. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong isipan? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga komento at marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.